At ayan mga kakripto, meron po tayo ditong isang napakahalagang balita na dapat pong tutukan ng bawat may hawak or holdings na XRP, XLM at saka HBAR. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng mga asset na ito, kailangan mong pakinggan ng mabuti ang mga detalyeng ibubunyag natin ngayon dahil may malaking pagbabago na paparating sa mundo ng regulasyon. Ayon po sa crypto commentator dito na si CryptoX Ayman, may isang napakalaking pahayag mula po sa Solana Policy Institute na direktang magpapabago sa direksyon ng ating mga hawak na tokens. Kaya pasabog pa tayo dyan. Hindi po ito basta-basta chismis sa social media. Pinag-uusapan dito ang opisyal na takbo ng batas sa Amerika at kung paano ito makakaapekto sa buong digital asset industry. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga sinabi ni Kristen Smith, ang mga posibleng mangyari sa market, at ang mga risk na dapat po nating tandaan bago po tayo gumawa ng anumang hakbang. Walang halong technical charts ngayon, puro malinaw na balita, data at mga pananaw lamang ang pag-uusapan natin para masundan po ninyo ng maayos ang buong kwento. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit ba napakahalaga ng mga sinabi ni Kristen Smith tungkol po sa Clarity Act. Ayan, silipin muna natin ang mga naging pahayag ni Kristen Smith dito na siyang presidente ng Solana Policy Institute at kasama rin sa board ng Blockchain Association. Direkta po niyang sinabi na kapag naipasa na ang tinatawag na Clarity Act, makakakita tayo ng isang matinding pag-unlad at pagbuhos ng economic activity sa buong crypto space. Hindi lamang ito simpleng paggalaw ng presyo. Pinag-uusapan dito ang tuluyang pag-upgrade ng financial services infrastructure sa buong mundo. Sabi pa niya, mas magiging mabilis ang mga transaction at mas mababa ang mga gastusin para sa mga tradisyonal na institution na gagamit ng crypto technology. Sa aking opinyon, napakalaki ng bigat ng mga salitang ito dahil nanggaling po mismo ang mga ito sa isang tao na nakaupo po sa loob ng sistema. Kapag sinabi niyang ito ay isang legacy-making movement para sa pamahalaan, ibig sabihin ay alam niya ang kapasidad ng batas na ito na baguhin ang laro. Ang totoo niyan, ang mga tradisyonal na kumpanya ay matagal nang naghihintay ng green light mula sa gobyerno. Hanggat walang malinaw na batas, takot silang magbuhos ng bilyong-bilyong piso. Sa sandaling pumasa ang Clarity Act, ang mga kumpanyang ito ay hindi na magdadalawang isip na sumali. Para sa akin, ito ang magiging tulay para sa mass adoption na matagal na nating pinapangarap para sa ating mga paboritong altcoins. Dagdag pa rito ay binigyang diin din ni Smith na ang batas na ito ay may tunay na bipartisan support. Ibig sabihin kahit magkaiba po ang partido sa politika, nagkakaisa sila sa puntong ito. Inaasahan pa nga sanang maipapasa ito bago ang August recess. Kaya lang tulad ng inaasahan po sa politika, may mga balita na nagsasabing ang ibang mga mambabatas ay nag-aatubili pa rin dahil sa ilang mga issue ukol po sa ethics at sa administrasyon. Pero sa kabila ng mga sagabal na ito, ang momentum para sa batas na ito ay nananatiling buhay at patuloy na minomonitor ng mga malalaking investors. Ano naman ang koneksyon ng Blockchain Association sa kinabukasan ng XRP, XLM at saka HBAR? Ayan, dito naman tayo sa ikalawang bahagi. At yan ang kahalagahan ng Blockchain Association sa buong isyong ito. Si Kristen Smith ay hindi lamang basta nagsasalita ng walang basihan. Bilang bahagi ng board ng Blockchain Association, hawak niya ang direktang kaalaman kung ano ang mapapala ng mga pangunahing kumpanya sa industriya at sino-sino ba ang mga miyembro ng asosasyong ito.
Kabilang dito ang Ripple, ang Stellar Development Foundation, ang Hedera H-Bar at maging ang A16Z Crypto. Ayan. Sa aking opinion, napaka-critical ng koneksyong ito dahil ipinapakita nito na sina XRP, XLM at saka H-Bar ay hindi po mga random na project lamang. Sila ay bahagi ng isang organization na aktibong nakikipagtulungan sa mga gumagawa ng batas sa Washington. Kapag ang isang board member ng association ay nagsalita tungkol po sa regulatory clarity, ibig sabihin ay alam niya kung paano direktang makikinabang ang Ripple, Stellar at saka Hedera sa sandaling maging legal at opisyal ang mga alituntunin ito. Para sa akin, ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ni CryptoX Iman na kailangang mag-focus ang mga may hawak ng mga asset na ito sa mga kaganapang nagaganap ngayon sa gobyerno ng Amerika. Ipinunto rin ni CryptoX Iman sa kanyang pagsusuri na si Smith ay nagsasalita mula sa pananaw ng mga pinakamalaking pangalan sa digital asset space. Ang ibig sabihin nito, ang bawat hakbang ng Blockchain Association ay nakatutok sa pagtatanggol at pagpapalago ng infrastructure kung saan nakasalalay ang ating mga hawak na tokens. Hindi na natin kailangang manghula kung gusto ba ng mga institusyong ito ng regulasyon. Ang sagot ay oo, dahil kailangan nila ang legal certainty para makapagsimula na sa malawakang operasyon. Ngayon, magiging simula ba ito ng isang malaking bull run para sa buong crypto market? Isunod po natin ang usapin tungkol sa posibleng epekto nito sa market. Ayon po sa pagsusuri ni CryptoX Iman, ang pagpasa ng Clarity Act ay magiging mitsa ng isang napakalaking bull run hindi lamang para kay XRP, XLM at saka H-Bar, kundi pati na rin kay Bitcoin, Ethereum at saka Solana. Bakit ganito kalakas ang kanyang paniniwala? Ang kanyang argumento ay nakasentro po sa tinatawag na adoption wave. Kapag ang mga kumpanya ay binigyan ng legal certainty, ang mga real-world use cases ay sa wakas ay gagana na sa malaking saklaw o sa tinatawag po nating at scale. Sa aking opinion, puntong ito. Sa mga nakaraang taon, nakita natin ang napakaraming magagandang technology na hindi lumago ng husto dahil sa takot sa legal na aksyon ng mga ahensya tulad ng SEC. Kung mawawala po ang takot na iyan, ang mga kumpanya ay madaling makapagsasama ng crypto technology sa kanilang mga pang-araw-araw na serbisyo nang walang pangamba. Isipin na lang ninyo mga ka-crypto ang bilis ng transaction ng Stellar o ang tibay ng Hedera Network na ginagamit ng mga pangunahing bangko sa buong mundo ng opisyal. Ang epekto nito sa presyo ay hindi na natin kailangang hulaan pa dahil ang demand ang mismong magtutulak pataas sa market. Dagdag pa rito ay binanggit din ni CryptoX Iman na ang batas na ito ay magpapadali sa integration ng mga sistema. Hindi na magiging komplikado para sa mga tradisyonal na institution na pumasok sa crypto. Tugma ito sa mga naunang sinabi ni Christian Smith na ang pag-upgrade ng financial infrastructure ang pangunahing layunin ng batas na ito. Sa madaling salita, ang mga asset na may matibay ng utility at nakahanay sa mga tamang association ang siyang unang makikinabang sa sandaling tuluyang maaprubahan ang batas. Ngayon, mayroon bang mga panganib o risk na dapat nating bantayan sa ngayon? Sa kabila ng magandang balita, kailangan din nating tingnan ang kabilang mukha ng barya. Sinabi po ni CryptoX Iman na sigurado na ang pagpasa ng batas na ito. Sa katunayan, naglabas po siya ng babala batay sa data mula sa Polymarket na nagpapakita lamang ng 40% na tsansa na ang Clarity Act ay tuluyang malalagdaan bilang batas.
Ibig sabihin, may mas mataas pa rin porsyento na maaring ito ay maantala o hindi maipasa sa ngayon. Ang outcome ay hindi pa garantisado at ang mga balakid sa politika ay nananatili pa rin totoo. Sa aking opinyon, napakahalaga na manatili po tayong makatotohanan at huwag po tayong magpadala sa sobrang excitement. Ang pagpasa ng batas sa gobyerno ng Amerika ay isang mahaba at magulong proseso. Ang 40% na tsansa mula sa poly market ay isang malinaw na paalala na habang maganda ang direksyon, marami pa ring pagsubok na dadaanan bago ito maging ganap na batas. Bilang mga nagmamay-ari ng mga digital assets, hindi natin dapat iasa ang ating buong diskarte sa isang pangyayari lamang. Kailangan nating balansehin ang ating mga inaasahan at maging handa sa anumang senaryo na mangyayari sa mga susunod na linggo. Sa kabila nito, pinuri pa rin ni CryptoX Ayman ang kahalagahan ng batas na ito. Tinawag niya itong isa sa pinakamahalagang batas sa kasaysayan ng crypto. Ayan, one of the most important pieces of legislation in crypto history. Ang United States ay kasalukuyang nangunguna sa larangan ng crypto innovations at iginiit niya na ang pagpapanatili ng posisyong ito ay nakasalalay ng malaki sa pagtataguyod ng malinaw at patas na mga patakaran. Kung walang malinaw na regulasyon, may panganib na ang mga kumpanya at ang mga talento ay lumipat sa ibang bansa kung saan mas malinaw ang mga patakaran. At ayan sa kabuuan, tingnan natin ang kabuuang larawan ng mga kaganapang ito. Ang ulat po mula dito sa Times Tabloid at ang pagsusuri ni CryptoX Ayman ay nagbibigay po sa atin ng malinaw na ideya kung bakit si XRP, XLM at saka HBAR ay patuloy na pinag-uusapan ng mga institusyon. Ang mga galaw sa politika at regulasyon sa Amerika ay may direktang epekto sa tiwala ng mga investors sa buong mundo. Para sa akin, ang pinakamagandang matututunan natin dito ay ang kahalagahan ng pagsubaybay sa mga pundasyon ng ating mga hinahawakang asset. Ang mga balita tungkol po sa Clarity Act ay nagpapakita na ang industriya ay papasok na sa isang mas seryoso at formal na yugto. Habang totoo na may 60% na tsansa na maaaring mahirapan ang batas na maipasa ngayon, ang mismong katotohanan na pinag-uusapan na ito sa pinakamataas na antas ng gobyerno ay isa pong malaking patunay na ang kripto ay hindi na basta-basta mawawala. Ang mga kumpanyang nasa likod ng Ripple, Stellar at Hedera ay patuloy na nagtatayo ng mga pundasyon na kailangan para sa hinaharap. Kaya manatili po tayong alerto, sundan ang mga lehitimong balita at laging unawain ang buong konteksto bago gumawa ng anumang desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.